salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Na 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 Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church and KOJ rather. At ang topic nila na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa susunugin ng Diyos ang kumakain ng baboy ayon sa Biblia. Affirmative natin si Fernando Camacho, Seventh-day Adventist. Negative naman. Your Honor, ang affirmative ako, negative Camacho. Tama po. Ako naman ang didepensa. Paano to? Excuse me? Ang negative side, Seventh-day Adventist. Ang affirmative, KOC. Yan, nakikita mo yung aking Okay. So ito pala, ang karumaldumal ay malinis na at pwede nang kainin ngayon. ano. Okay. Ito kasi yung nasa ano ko, nasa lista ko. Wait lang ha, i-edit muna natin. Baka nung nakaraan pa yan Ano ba to? Ang karumaldumal ay malinis na. Inis na at pwede nang kainin. Pwede nang kainin. Okay, pasensya ha dahil it's okay. Active natin si Darren. Yes. Negative naman. Okay.
Okay mga kapatid, so again, ang topic na nila na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa ang karumaldumal ay malinis na at pwede nang kainin. Ayan, so affirmative natin dito si Pastor Darren, negative naman si Fernando Camacho. At syempre yung setup ng debate standard pa din, 10-7. At same din sa rebuttal, 10-7 pa din at 5 minute na final conclusion. At ang rules natin, ang lahat ng sagot kailangan sagutin ng 20 seconds. Rule number 2, kung close-ended ang question, kailangan sumagot muna doon or categorical bago magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, kakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong si inilatag. At sa first cross, kung tinatanggi niya na inilatag niya yan, ay next question yan automatic. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking lalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Sama na din dito yung mga pagmumura at out of topic syempre. No out of topic tayo. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Sumasang-ayon, Your Honor. Okay, at sumasang-ayon din ba ang negative? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon din po. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon at bago natin simulan, siyempre bigyan ko muna sila ng time na magpakilala sa mga hindi nakakakilala. Siyempre, kung ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So, unahin natin ang ating affirmatibo. Pastor, pakilala ka kapatid. Wala. Pakilala ka muna, Pastor. Ayan. Pagpapakilala po ako. Ayan. Ako po ang God's End Time Prophets and Appointed Pastor. At ang aking pangalan ay Reverend Pastor Darwin James T. Ames. At ako ay tagapagtatag ng Kingdom of Christianity Christian Ministry na isang non-denominational born-again sect. Okay? At syempre yung ating negative din, pakilala ka. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, isang simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church, tumatayo po sa panig ng negatibo. Tutulan ko po ang paksa ng kapatid na Darren na ang karumaldumal ay malinis na at pwede nang kainin. Hangad ko po sa gabing ito na magkaroon ng isang mapayapa at maligayang pag-uusap. Magandang gabi rin po sa inyong lahat. Okay, at ang inyong moderator pala ngayon si Asha Vista ng Catholic mga kapatid. So sa mga nasa live, please share yung ating live streaming. At kahit sa wall nyo lang. Ayan, shoutout kay Arnel. Kay Imelda Alfonso, lagi-lagi yan. Nanonood talaga yan. Kay Roland Gonzales. At kay Jumil Baloria. Ayan, shoutout sa inyo. Ombril, yung kumanta ng ating intro. Ayan, shoutout sa iyo, Malaya. Ayan, so okay, simulan na natin ang ating debate mga kapatid. At ang pag-uusapan nga ngayon na ang karumaldumal ay malinis na at pwede nang kainin. So, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Pastor Darren, your time start now, bro. Okay? Sinisimulan ko ito. Gaya nga ng topic nung nakaraan, na parang ganito rin, inulit lamang. Babasahin ko sa pasimula ang mga talatang aking nabanggit noong nakaraang debate o yung part 1 ng karumaldumal.
Ito po ang mga talatang babasahin. Colossus 2:16 hanggang 19. Kaya't huwag na kayong magpasakop sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin. Bakit po? Ang sabi dito, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ayan po na napakalinaw na sinasabing huwag na tayong magpasakop sa anumang alituntunin or in other terms, law. Huwag na tayong magpasakop sa anumang klase ng batas, alituntunin tungkol sa inumin o pagkain. Sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang. Bakit ito'y mga anyo lamang? Ito po, ituloy po natin. Ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng mga ito. Napakalinaw po sa Colossus 2:16 hanggang 19 na sinabi na huwag na tayong magpasakop sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ano man pong klaseng batas tungkol sa pagkain at tungkol sa Sabat, ay huwag na tayong magpasakop. Ayon sa Colossus 2:16 hanggang 19. Basahin rin po natin ang aklat ng Marcos verse 19. Ito po ang sabi, ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito ay idinudumi sa palikuran. Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis na. Napakalinaw po, ano pong sabi doon? Malinis na. Tuloy po natin sa aklat ng Gawa 10. Yes. Kabilang po ba ang nilinis ay ang karumal-dumal doon? Tuloy po natin sa Gawa 10. Versikulo 9. Kinabukasan, habang naglalakbay sila at papalapit na sa lungsod, si Pedro ay umukyat sa bubong ng bahay upang manalangin. Noon ay ika-6 na ang oras. Hindi pa po yan. Babasahin po yan natin ng buo. Gawa, yes. Siya ay nagutom. Ano po? Ano pong nangyari kay Pedro? Si Pedro ay nagutom. Siya ay nagutom at ibig na niyang kumain. Ngunit samantalang sila ay naghahanda sa kanyang kalalagayang tulad ng nananaginip, isang pangitain ang bumaba sa kanya. Nakita niyang bukas ang langit. Tuloy-tuloy po natin yan hanggang sa katapusan. Gawa 10:11. Nakita niyang bukas ang langit at may isang kagamitang bumaba sa kanya. Ito ay gaya ng isang malapad na kumot na nakabuhol ang 4 na sulok na bumababa sa lupa. Tuloy po natin yan. Ayan na po ang 12. Gawa 10, versikulo 12. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop. Lahat ng uri ng mga hayop, kapatid, na may 4 na paa. Naroon din ang mababangis na hayop at ang mga gumagapang sa lupa. Yung mga gumagapang sa lupa at mababangis na hayop, yun ba ay karumal-dumal? Opo, yan ay mga hayop na karumal-dumal. Basahin po natin. Sa Gawa 13, dumating sa kanya ang isang tinig, tumindig ka, Pedro.
Wala. Wait lang. Oh, sorry. Ayan. So, mali po yung ano natin, nasama yung mali kong presentation. So, ito po. Gawa 10:12. Ito ang totoo. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa. Naroon din ang mabangis na hayop at ang mga gumagapang sa lupa. Naroon din, ano yun? Ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig, tumindig ka, Pedro. Kumatay ka at kumain. Ano po yung kinain ni Apostol Pedro? Yun ay ang mga hayop na karumal-dumal. Ayon sa lumang tipan. Yun po yung karumal-dumal, mababangis na hayop. Tulad po ng mababangis na baboy ramo, mababangis na crocodile, at napakarami pang iba tulad ng leon. Tuloy po natin sa 14. Ngunit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng anumang bagay na pangkaraniwan at marumi. Hindi ba sinabi ni Pedro, hindi siya pwedeng kumain dahil Hudyo siya at utos ng Diyos na bawal kainin ng karumalduman sa kanila. Ngunit tumindig ang Diyos. Diba? Gawa 10:15. Ito na po ang pantapos. Muli niyang narinig ang tinig ng ikalawang pagkakataon. Anumang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na pangkaraniwan. Anumang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na pangkaraniwan. Napakalinaw po na yung mababangis at iba't ibang klaseng hayop na karumal-dumal. Anong ginawa ng Diyos? Ipinakain niya kay Pedro. Dahil yun nga ay malinis na. Ayon sa Gawa 10:9-15. Ito po ay malinis na. Hindi ito marumi gaya ng paniniwala ng Seventh-day Adventist Church at ng relihiyong Islam na ang baboy ay karumal-dumal at ang napakarami pang hayop ay karumal-dumal pa rin na kainin. Dahil napakalinaw sa talata na nakasaad sa banal na kasulatan ay nilinis na ng Diyos. Hindi na po ito marumi. Ito'y malinis na. Napakalinaw po. Kaya sa gabing ito, narito ako upang patutuhanan na ang lahat ng karumal-dumal na pagkain sa lumang tipan ay ngayon nilinis na ng Diyos at ngayon pwede na itong kainin. Amen? Napakalinaw. Kaya ngayon, kapatid na Camacho, inaanyayahan kita. Lumabas ka na sa Seventh-day Adventist Church. At tumanib ka na sa tunay na iglesia na kumakain ng karumal-dumal sapagkat ito'y nilinis na ng Diyos. Huwag mong ipagkait sa sarili mo ang pagkain ng baboy, lalo na ang pagkain ng lechon, dahil ito'y malinis na ayon sa bagong tipan. Thank you and God bless you all. Once again, Brother Camacho, inaanyayahan kita sa Born Again Church para ikaw ay maligtas according to Book of John. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative, Pastor Darwin, mga kapatid. At punta tayo sa ating first cross, 7 minutes ito. At set ko lang yung time natin. Ayan, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, your time start now. Okay. Ang una ko pong tanong, kapatid na Darren, kasi ginamit mo yung Colosas 2:16 hanggang 19. Yun bang
tungkol sa pagkain ng karumal-dumal tulad ng baboy. Yan ba ay listahan ng pagkakautang natin? Yes or no? Yes. Okay? Kung yan ay listahan ng pagkakautang natin, paano tayo nagkautang sa pamamagitan ng hindi pagkain ng karumal-dumal? Hindi tayo nagkautang sa pagkain ng karumal-dumal. Ayun. Ulit ang tanong. Yun bang nasa Colosas 2:16 hanggang 19 na sabi mo ay may kinalaman sa pwede nang kainin ang karumal-dumal? Yan ba ay listahan ng ating pagkakautang? Yes or no? So yes. Okay. Sagot mo kanina, yes. Sagot mo ulit ngayon, yes. Pero kanina, sabi mo hindi yan listahan ng pagkakautang. Alin ba sa dalawa ang final answer mo? Listahan ng pagkakautang o hindi listahan ng pagkakautang categorical? Listahan ng pagkakautang. Okay. Kung yan ay listahan ng pagkakautang, papaano tayo nagkautang kung ang paano tayo nagkautang kung tayo ay hindi kakain ng karumal-dumal? Paano po? Next question. Okay. Next question. Tinatanggap mo ba na ang usapin sa Colosas 2:16 hanggang 19 ay may kinalaman sa ating pagkakautang? Tinatanggap mo ba yon? Yes or no? Yes. So dahil tinatanggap mo na ang usapin sa Colosas 2:16 hanggang 19 ay may kinalaman sa ating pagkakautang. Sunod na tanong, ayon sa Biblia, papaano tayo nagkakaroon o papaano yung pagkain ng karumal-dumal ay tinatanaw na pagkakautang sa Diyos? Ang sagot ko ay next question. Next question. Talaga lagi ako masaya sa'yo, kapatid. Okay, next question. Sige. Lilipat na ako ng tanong. Doon sa Colosas. Sa Colosas 2:14. Yan. Pamilya sa iyo yung salitang Grego na dogmasin? Familiar po sa iyo, yes or no? Ang aking sagot, yes. Okay. Ano po yung dogmasin? Dahil familiar po kayo. Ano po yung dogmasin doon sa Colosas 2:14? Ito yung mga decrees, laws, or ordinances. So, ano po ang inalis at ipinako sa krus sa talata po ng Colosas 2:14? Yung mga kasalanan dito sa mundo at especially yung mga batas na para sa mga Hudyo. Kasama na yun nung napako ang Panginoong Jesucristo sa krus. Okay, yan ba ang napako o yung usapang nasusulat doon sa palatuntunan na sinasabi mo? Yan ay napako. Oo nga, alin yung napako? Yung sinasabi mo ba ngayon o yung mga usapang nasusulat doon sa palatuntunan? Ang mga sinasabi ko ngayon. Okay, okay.
Sabi sa Colosas 2:14, ganito, premise ito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Tanong, alin ang pinawi? Yun bang sinasabi mo o yung mga usapang nasusulat sa mga palatuntunan? Yun mga sinabi ko sapagkat nasusulat rin ito sa pasulatang ano yun? Palatuntunan. Sige. Okay. Next question. Familiar ka sa tinatawag na kerograpon? Hindi. Okay. Next question. Punta naman ako doon sa Gawa Gs. Binanggit po ninyo yung talatang 12. Diyan sa Gawa Gs, lagay ko nga sa, yan. Okay? So, sa talatang yan, nakalagay, mga karumal-dumal, na nilinis na. Tanong, nang nilinis ba sa Gawa Gs, talatang 12, yung mga lahat ng uri ng mga hayop, may patampaan, nagsisigapang, mga sa ibang, lahat ba ng karumal-dumal nilinis na talaga dyan sa Gawa Gs 12, yes or no? Yes! Technically, kung babasahin mo hanggang 15. So, ibig sabihin, wala nang natitirang karumal-dumal nang nilinis na yan sa Gawa Gs patuloy. Yung mga karumal-dumal na pagkain, yan ang tinutukoy. Time na. Sige. So, dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong halos 40 live viewers ngayon mga kapatid. Shoutout kay Umbril, sabi niya, hala sige banat. Kay Jomel Valoria, di ba bro, tapos na ito na topic. At shoutout kay Melda Alfonso, kay Roland Gonzales, gusto kong kumain. Shoutout din kay Imelda Alfonso, part 2 na ba ito? Parang nakadebate na ito Shoutout din kay Arnel Cueco. Ayan, mga hindi SDA, pwede nyo na daw kainin ang mga karumal-dumal. Kanya nga pag tinanong kayo kung ano ang paborito nyong kainin, ang nararapat yung isagot ay nilinis na karumal-dumal na baboy. Shoutout din kay Johnny Kapangpangan. Anong talata na mababasa na pwede nang kainin ang karumal-dumal? At shoutout din kay Jason, kay Alexander Bernales, kay Totoo Jetor Andres Serrano. Yan. Justin Diapera, good evening po. Sabi niya, Aladin Gregorio is watching. Shoutout sa iyo bro. Leluch Lavena, puntos kay Darin Ames. Shoutout din kay Masters Defender. Okay, Pint. Sabi naman ni Soul Mac Eva Adam. Wala. Okay. Shoutout kay Jerry Grumble Fox. Magpa-Bible study sana lang kay bro Camacho kapatid. At shoutout din kay Rembrandt Ligara. Halatang mahina ang theology ni Pastor Darren. Vince Gabriel Herona. Ayan, mahilig sa karumal-dumal si Pastor. Hindi po. Huwag ka ako muna bro. Shoutout din kay Eden Paha Servano, for your information. Di ako kumakain ng baboy. Kaming baboy at karning baboy ang niluluto ko bago ko kainin. Shoutout din kay Rox Zamora. Comedy. Shoutout din kay Say Panes. Anong klaseng debater yan? Nag-affirmative ka pa. At shoutout din kay Doki Servedad. Pinapalipat mo sa born again tapos masayang kausap si Pastor. At shoutout din kay Archie. Boss Raj. Tabingi. Shoutout din kay Desmi Hatumub. Saan sa fundamental beliefs ng SDA na ang kaligtasan ay sa baboy lang ayon sa sinabi mo. At Jadela Perez, next question na naman. At Pastor Cesar Baladad, sabi ni Allah, pwede silang kumain ng kunting baboy. Nakasulat yan sa Quran. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa ating first stand ng negative. Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist. Your time start now. Okay, isa pong mapagpalang gabi
sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. At dito naman po tayo para ituro ang tunay na katotohanan. At ako po ay laging masaya kapag si kapatid na Darin ang aking kausap, no? At nakita nyo naman yung aming debate, para lang kaming nagkukwentuhan. Ayun nga, pakain-kain pa siya ng biscuits. Okay. So, dito mga kaibigan, mga kapatid, gusto kong maipapansin po sa inyo. Pero bago yan, gusto ko munang bigyan ng assignment si kapatid na Darin. Kapatid na Darin, sa iyong second presentation, ang assignment po ninyo, babasa po kayo ng talata mula sa Biblia na may apostol na kumain ng karumal-dumal. Yan, Kasi doon sa ating topic, maliwanag na nakalagay na ayan, yan. Maliwanag na nakalagay sa ating paksa, ang karumal-dumal, ay malinis na at pwede nang kainin. Kaya, ang assignment ko ngayon, saan mababasa sa Biblia na mayroong apostol na kumain ng karumal-dumal? Ayan yan ang first assignment. Pagkatapos, second assignment, pagkatapos ba na maisulat ang aklat ng mga gawa at i-declare, sabi po ninyo na malinis na ang karumal-dumal. Yan. Mayroon pa ba karumal-dumal pagkatapos na isulat at i-declare sa gawa 10? Mayroon pa bang karumal-dumal na nabanggit sa mga sumunod na taon pagkatapos na maisulat ang gawa 10? Yan, So, sasagutin po ninyo yan ng yes or no. Meron pa bang? Kasi dito sa gawa 10, alinsunod sa inyo pong unawa, nilinis ng karumal-dumal. Ngayon, siyempre, isinulat ito ng author ng gawa at declaration para sa inyo na pwede na kainin yung karumal-dumal kasi malinis na. Pagkatapos bang ma-declare ito, mayroon pa bang sa mga sumunod na taon, mayroon pa bang itinuturing na karumal-dumal ang mga apostol? Yes or no? Yan ang inyong assignment. Sasagutin po ninyo. Then yung isa, yung una, sa ang talata ng Biblia, mababasa na yung mga apostol kumainan ng karumal-dumal. Ano po? Yan, para tumiboy po yung inyong stand. Now, pasok ako dito sa rebuttal kasi negative po ako sa pagkakataon pong ito Doon sa Colosas 2, kung napansin po ninyo mga kapatid, yung pabago-bago ng sagot ng affirmative. Hindi niya malaan kung yun bang pagkain na tinutukoy doon ay mayroong kinalaman sa ating mga pagkakautang. At mapapansin din natin, yung pagwiwigil po ng kanyang sagot, isa lang po ang ibig sabihin po niyan. Hindi talaga alam ng affirmative kung ano ang tinutukoy na pagkain doon sa Colosas 2:16 hanggang 19. Ang tinutukoy po riyan mga kapatid, yun pong pagkain na binabanggit dyan ay nasa talatang 14. May kinalaman po yan doon sa mga usaping, sa mga usaping na nakatala doon sa palatuntunan. Yun po yung inalis. Kasi yung po usapin na yun na may kinalaman sa palatuntunan, yung mga sulat kamay na yun, yung mga listahan na yun, yung mga decree na yun, yun po ay bahagi po ng palatuntunan. Hindi siya bahagi ng dietary law. Yun pong palatuntunan na binabanggit dyan, listahan niya ng ating mga pagkukulang, mga pagkakautang sa Diyos. Nang naparito si Kristo, ipinako na po yan sa krus. Kaya ang tanging sanggalang natin sa kaligtasan, ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dumating na yung inaaninuhan
ng mga palatuntunan may kinalaman sa ating mga pagkakautang. Basahin po ninyo, dumating na ang inaaninuhan. Kaya ititigil na po yung mga palatuntunan yan na kinalilistahan ng ating pagkakautang sa Diyos. Nasa talata po yung 17. Wala ho yung kinalaman sa dietary law. Kasi ang kautusan po ng Diyos, may iba't iba po yung saklong o may iba't ibang bracket. May iba't ibang stages o may iba't ibang section. Mayroong tinatawag na moral law, mayroong civil law, mayroong dietary law, mayroon din namang yung dogmasin, yung palatutunan o ceremonial law. Iba-iba po yan. Ang nabanggit po dyan, ceremonial law po yan, hindi dietary law. At may nabanggit na sabat dyan, hindi rin po yan yung sabat na nasa moral law. Ano po? Yan kapatid na Amis, yan po ang pag-i-study po riyan. Ano? Kaya wag na ho ninyong gagamitin yung Colossus 2 kasi mamamali po kayo ng unawa. Pag Biblia, pag-uusapan ho natin. Lalabas dyan, pag igigiit pa ninyo na yan ay may kinalaman sa pagkain ng karumal-dumal, si Jesus po ang tawag dyan. Pinasusunod nyo na po ang Biblia sa gusto ninyong mangyari. Dapat po, tayo ay hahanay sa sistema ng exegesis. Tayo ang susunod sa kung ano ang sinasabi po ng Biblia. Ganun po ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya misquote po ang Colossus 2, 16 hanggang 19. Hindi po yung nagpapatunay na pwede nang isubo, nguyain yung mga karne na karumal-dumal. Now, doon sa gawa Gs, ano po, inabutan lang kasi ng time yung Gs 12, meron akong gustong maipapansin doon Ano ho? Doon sa Gs 12, kasi itinatanong natin, ayan, lagay ko sa screen, Gs 12. No? Meron akong gustong ipapansin po dito Yan. Doon naroon lahat ng uri. Lahat ng uri. Mga hayop, may apat ang paa, mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon. Nung tinatanong natin, sabi niya lahat na. Talagang nilinis lahat ng karumal-dumal. Sunod ko saan ng tanong, kasama bang nilinis diyan yung isdang walang kaliskis at palikpik? Hindi kasama rito Wala. Ibig sabihin, parang sumaybla yata ang affirmative side. Wala kasamang isda. Di ba sa Leviticus 11, Deuteronomy 14, yung isdang walang kaliskis at walang palikpik, karumal-dumal din? Kung nilinis na lahat ng karumal-dumal, bakit hayop lang at mga nagsisigapang sa lupa at ibon ang nandirito? Bakit walang isda? Ibig bang sabihin yung mga karumal-dumal na isda, hindi sila nilinis? Ganun ba yun? Ayan. So, may pagkukulang sa naging pag-aaral ng kapatid na Amis. Tandaan ninyo, inilabas po yung gawa Gs 11 hanggang 16 sapagkat mayroong tanging pinag-uusapan sa talata. Sapagkat hindi po mailagay ang talatang ito kung wala hong pinagmulang kasaysayan. Ang kasaysayan po niyan, mababahig natin sa pamamagitan naman ng paglalapat ng pag-aaral sa tinatawag nating context. Ang context dapat pinahahalagahan. Paano makikita ang context? Pag sinundan niyo po yung talata mula Kapitulo Gs, mula sa talatang 1 patuloy, malalaan ho ninyo Kaya ibinigay ho yung may kinalaman dito sa gawa Gs 11 hanggang 16 sapagkat si Cornelio, isang hintil pero masipag sa kabanalan. Yung kanyang panalangin sa Diyos, dininig ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang, hindi makakapag-usap ang isang Hudyo, ang isang hintil sa isang Hudyo sapagkat bawal yun sa kanilang tradisyon. Tinatanaw kasi ng mga Hudyo, karumal-dumal yung mga hintil, marurumi sila. Ngayon, kinausap ng anghel, ayon sunod sa konteksto niya na gawa Gs, na magpapunta si Cornelio ng mga tao kay Pedro.
At habang naglalakad na itong mga tao, papunta na kay Pedro, para naman tanggapin ni Pedro yung mga hintil na ito, hinulugan si Pedro ng pangitain. Ayun. Ay, time na. Sige. Okay, so dyan natatapos ang first negative stand ni Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Dako naman tayo sa pagtatanong ni Pastor. 7 minutes, your time start now. Doon sa sinabi mo na ako ang ganito. So doon sa sinabi mo na ako ang ginagawa ko ay pinapasunod ko ang Biblia sa kung anong nais ko na laman nito. Well, napakalinaw naman. Tanong po, tanong. Ay, ito nga, tanong ito. Patapusin mo lang ako. Napakalinaw naman kahit hindi ko basahin ng context by context na ang karumal-dumal ay nilinis na kung tatapusin mo hanggang yes. Tanong po, tanong. O mali ka ba? O mali ako? Sagot. Mali ka po. Kasi ang kahulugan ng gawa GIS, dito sa GIS 28, tuloy nyo lang sa context, no? Ayun, sabi rito, Peter told them, tapos sa baba na, but God has shown me in a vision that I should never think of anyone as inferior. Tumutukoy po yun sa mga hentil. Lahat kasi ng tao gusto ng ating Panginoon, hindi siya nagtatangi. Kaya yung mga hentil na tinanggap ng ating Panginoon. Next question. Matakbo yung oras mo, bro, ha? Eto. Tinatanggap mo ba na sa Galatias 2:12 na kumain si Santiago o si James? Kasalo niya ang mga hentil, hindi ang mga Hudyo. Yes, si Pedro nga, di ba? Pumunta rin sa bahay ni Cornelio, magkasalo sila eh. Pero wala kang mababasa, kumain sila ng karumal-dumal. Ayun, kaya yung assignment po ninyo yan. Ang kinain nila pagkain na aangkop para sa mga Hudyo. Hindi sila kumain ng karumal-dumal po. Si Pedro nga, sabi ni Pedro, kailanman, Panginoon, hindi ako kumain ng karumal-dumal eh. Kaya nagtataka nga ako siya, kapatid na amin, si Pedro hindi kumain, tapos ikaw kumain. So sa sinabi mo na si Pedro nga hindi kumain, sabihin na natin si Pedro hindi kumain, pero tinatanggap mo ba na tumindigulit ang Diyos sa kanya, na sinabi ng Diyos na wag mong ituring karumal-dumal ang nilinis ko na? Yes or no? Yes, oo. Kaya nga hindi siya kumain kasi may natatanging kahulugan yung kanyang pangitain na yon. Ano ang kahulugan? Ayan o, GIS 28. Sino mang tao, wag ko anyang ituring na karumal-dumal. Sabi ni Pedro yan eh. Iyon, hindi lang yan. Sa GIS 34, ganun din. Ibinukas ni Pedro kanyang bibig. Totoo ang naunawaan ko. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Kaya ang kahulog ng pangitain yun, patungkol yun sa pagtanggap sa mga hintil. So kung ang kahulugan nun ay pagtanggap sa mga hintil dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, tinatanggap mo ba na ang mga hentil ay kumakain ng karumal-dumal? So kapag tinatanggap sila ng Diyos, tinatanggap rin nila ang karumal-dumal. Tinatanggap rin ng Diyos ang pagkain ng karumal-dumal. Yes or no? No. No, mali.
Ang tinanggap lang ng ating Panginoon, yung kanilang pagiging hintil. Kapag sila may takot sa Diyos at isusuko nilang buhay, tatanggapin sila bilang mga anak. Hindi yung kanilang kinakain. Halimbawa, yung mga kanibal, kumakain ng tao. Kung ba tinanggap ng Diyos yung mga hintil na kumakain ng tao, kakain ka na rin ng tao? Hindi yun ang pinag-uusapan dyan. Kundi yung pagsuko ng mga hintil sa Diyos. So sinabi mo na yes, tinatanggap ng Diyos ang mga hentil kapag sila ay sumuko sa Diyos. Well, kung tinatanggap sila ng Diyos at sila ay sumuko sa Diyos, hindi ba't mga hentil pa rin sila at kumakain sila ng karumalduman? Hindi na po. Kasi kapag isinuko ng tao ang kanyang buhay sa Diyos, sabi ng Galatia 2:20, ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Kaya kapag ang tao ay sumurrender sa ating Panginoon, ang kanyang susundin na katuruan na ng Diyos. Hindi na yung kanyang lumang sistema ng buhay. 2 Korinto 5:17. Wala na ang dating niyang pagkatao. Narito siya'y pawang naging mga bago. Yan. Babalikan ko ang talatang 13 sa Gawa 10. So, kung hindi tinatanggap ng Diyos ang pagkain ng karumalduman, bakit niya inutusan si Pedro? At binigyan niya ng tinig. At sinabi sa kanya, tumindig ka Pedro, kumatay ka at kumain. Sagot. Ang dahilan, sapagkat darating sa kanyang pintuan yung inutusan ni Cornelio na kapwa mga hintil ni Cornelio para tanggapin ni Apostol Pedro, naghulog ang Diyos ng pangitain. Mula sa Kapitulo 10, 11 hanggang 15, at pagkatapos nagpatuloy yan hanggang Gawa Kapitulo 11. Yun, ang sistema po niyan ay kinalaman sa mga hintil. So kung mga hentil ang tinutukoy doon, ay... Time. Okay, so Thank dyan you. natatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first stand at first cross. Shoutout muna sa ating nasa live dyan. Shoutout kay Simbunga Arnel. Mabait yung si Bro Camacho. Sabi ni Arnel, baboy pa rin ang pagkakaluto kahit na paulit-ulit mo kung lutuin ang karumaldumal na baboy. Sabi naman ni Richard Barredo, required po ba ang blue tie? Shoutout din kay Vincent Alihaga. Bro Fernando Camacho, supporting from Norala, South Cotabato, SDA Church. Shoutout din kay Pastor Cesar Baladad. Ayon kay Apostol Pablo, ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa pagkain at inumin. At shoutout din kay Babol Albert, ang Trinitariang SDA ay kampo ng 666 dahil ginaya nila ang Diyos ng 666. Shoutout din kay Samuel Quezon, purihin ang Panginoon sa pagpapahayag ng katotohanan. Johnson Amican, hindi kailangan basahin kasi naisulat na bago ang bagong tipan. At shoutout din kay James Russell Abelar, mayroon po doon mismo sa Gawa 10, mababasa mo mismo na sinabi ni Pedro na hindi siya kumakain ng mga karumaldumal, even though na pangitain lang yun. Sabi ni Say Panes, gusto kong tanungin si Camacho, ano po ba ang ibig sabihin ng karumaldumal o unclean? Ito po ba ay tumutukoy sa dirtiness ng isang hayop? Kung oo, pakibigay ng talata na ang unclean sa Leviticus 11 ay tumutukoy sa dirtiness ng isang hayop. Shoutout din kay Liluch Lavena, mga hintil na nalinis na ang maari ng kainin. Olisis Bontuyan, shoutout sa'yo bro. Unang Korinto 8:8, ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, kumain ka man o hindi kumain. Inton Soriano ng Patripasyanism, ang babaw naman ng aral ng SDA sa mga unclean animals. Pinaliwanag na yan sa Acts 10 at Acts 11 na typology ng mga hayop na nasa Leviticus
ay mga ugali at klase ng tao hintil. At Torella Rodelon, si Camacho na naman pala, ito na laban bawi ang sagot. At yun, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa ating rebuttal. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, 10 minutes, your time start now. Hindi pa si Bro Camacho na ba o ako? Kasi Kayo na po, kapatid ng Darwin, kayo na po. Si bro, ano pala, nakakalimutan ko talaga yung na bago yung topic, no? Okay, again mga kapatid, ang iniisip ko kasi yung kanina na yung nasulat ko na topic. Ayan, so again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay ang karumal-dumal ay malinis na at pwede nang kainin. Bro Darwin, 10 minutes rebuttal bro. Your time start now. Malinaw doon sa sinabi ni kapatid na Camacho ukol sa gawa 10, 9 hanggang 15 na doon pa lang sa mga sinabi niya na ako'y nagsisinungaling at mali ang pagkaunawa ko sa Biblia. Letra por letra, konteksto sa konteksto. Malinaw rin na sinasabi niyang nagsisinungaling ang banal na kasulatan na kanya ring pinaniniwalaan na banal na kasulatan. Dahil sa madaling salita po, pareho lang po kaming Kristiyano, magkaiba lang ang sekta. Naniniwala sa iisang kasulatan, ang banal na Biblia o ang Holy Bible. Pero kung ako inyong tatanungin sa aking nabasa ngayong gabi, sa aming debate, sino po ang nasa tama at sino ang nasa katotohanan? Well, napakalinaw po. The born again church, the born again Christian is right. Because napakalinaw sa banal na kasulatan na hindi man kumain si Pedro, ngunit tumindig ang Diyos sa kanya na kumatay ka at kumain. Opo, sinabi iyon ng Diyos kay Pedro. At mali po na sinabi ni Bro Camacho na ako'y na para yun sa kasama niyang hentil. Well, hindi naman talaga para sa kasama niyang hentil yung tinig ng Diyos, kundi para kay Pedro. Kung babasahin mo sa Biblia mismo, tatanungin natin ang banal na kasulatan ngayong gabing ito. Tatanungin po natin mismo ang banal na kasulatan. Ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ayan po. Basahin po natin ang Galatians o sa Ingles, sa wikang Ingles po natin babasahin. Galatians 2 verses 12. For before certain men came from James. Sino po? Si James. He used to eat with the Gentiles, but when they arrived, he began to draw back and separate himself for fear of those in circumcision group. Napakalinaw po kung ating tatagalugin ng talatang ito. Kumain si James kasama sa mga hentil. Pero nung sila'y dumating, siya ay umalis at tumiwalag o umalis dahil sa takot doon
sa mga grupo ng manunuli o circumcision group. Napakalinaw na natakot si James doon sa mga manunuli. Ano po yung mga manunuli? Sila po sa Biblia, isa po yung batas sa lumang tipan para sa mga Hudyo. Ang pagtutuli na syaring karumal-dumal, hindi pagkain na karumal-dumal, ngunit karumal-dumal. Ito po, napakalinaw. Yung mga hindi tuli sa lumang tipan, sila po ay kabilang doon sa mga karumal-dumal o mga hentil na kumakain ng karumal-dumal. At yung mga taong mga yon, yung mga hentil, sila ay tinuturing na karumal-dumal. Sila po yung mga Gentiles na dahil kumakain sila ng marurumi, sila po ay consider na karumal-dumal themselves. Dahil po sila, according to Old Testament, ang mga Gentiles ay supot. Sa madaling salita, hindi sila tuli. Di ba? Parang mga Amerikano din, supot, hindi tuli. Ayan po ang sinasabi sa Galatians 2:12. So, kung natakot si Apostol James sa mga manunuli, kaya siya'y lumikas at umalis. Kasi siya rin mismo ay gumawa ng karumal-dumal. Kumain siya ng karumal-dumal. Napakalinaw po sa banal na kasulatan ngayong gabi. Sino po ba ang inyong paniniwalaan? Ang butihing miyembro ng Sabadista na hindi nakapag-aral ng theology, hindi rin nakapag-aral ng seminary, at walang sariling hinahawakang simbahan, o ang founder, spiritual director na nag-aral ng theology, at isang bishop, reverend, na nagsasalita sa harap nyo. Hindi lang po ako basta propeta ng Diyos. Ako ay reverendo sa loob ng kaharian ng Kristyanismo. Napakalinaw po na kung ating pag-aaralan ng mabuti ang banal na kasulatan, ay nagsasabi ito ng totoo ng mga marurumi at karumal-dumal na pagkain sa lumang tipan ay ngayon ay malinis na. Nilinis na ng Panginoong Diyos at hindi na ito marumi. Sa makatuwid bagay kung sinasabi ni kapatid na Camacho na ito'y marumi, siya po ay hindi Kristiyano at hindi naniniwala sa Diyos ng mga Kristiyano. Sapagkat ang Diyos ng mga Kristiyano na siyang nagsalita kay Pedro, tumindig ka Pedro, kumatay ka at kumain. Alin sunod sa Biblia po ang pinapakatay ng Diyos, mga minamahal na kapatid? Yun po ang mga karumal-dumal na hayop, tulad ng buwaya, tulad ng leon, tulad ng kabayo, tulad ng baboy ramo, at napakarami pang karumal-dumal
na mga karne ng hayop ay nilinis na ng Diyos. At ngayon ay pwede nang kainin. Mga minamahal sa makatuwid sa gabing ito, sinasabi po ni kapatid na Camacho na marumi pa rin ito at hindi pa rin ito malinis. Mga minamahal na kapatid, huwag tayong magpalinlang sa butihing miyembro ng Sabadista na itinatag lamang ni Ellen G. White. Dahil po mali ang turo ng Seventh-day Adventist dahil ito ay katuglong sa turo ng mga Hudyo. Sa makatuwid bagay, hindi dapat nila pinaniniwalaan ang Biblia, kundi ang kanilang binabasa ay ang aklat ng Torah, which is the holy book for Jews. Hindi po ba? Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Second cross ng ating negative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. So, ang tanong ko po sa iyo, kapatid na Amish, may binabanggit kang talata na kumain yung mga alagad ng karumal-dumal doon sa Galatia 6. Saan po sa Galatia 6 po yun? Ano pong talata? Nakamute po yata kayo, kapatid. Galatia 2 po ang aking binanggit kanina, hindi Galatia 6. Ano po, Galatia? 2. Versikulo 12. 2:12. Okay. Sabi dito sa Galatia 2:12, sapagkat bago nagsadating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hintil. Ngunit nang sila nagsidating, siya'y umurong at humiwalay sa mga hintil. Palibas ay nakatakot sa mga pagtutuli. Tanong, nagkaroon ba sila ng salo-salo o umatras sila? Nakamute. Nagkaroon sila ng salo-salo dahil dito, sinabi niya, he used to eat with the Gentiles. He used to eat. Okay. Saan mo nabasa dyan ang kinain nila karumal-dumal? Wala pong nakalagay na karumal-dumal. Ayun. Okay, next question. Okay. Sabi mo kanina, hindi ako nakapag-aral kasi ng theology. Tapos simpleng membro lang ako, kumbaga parang ganun eh. Kapag ba di ka nakapag-aral ng theology, hindi ka na ba dapat paniwalaan? Yes or no? Dahil mali ang pagkakaintindi mo sa Biblia kung hindi mo ito pinag-aralan ng mahabang panahon. At Okay. pinag-aral. Ulitin ko ha, kapag hindi ka nakapag-aral ng theology, ibig sabihin hindi ka dapat hindi ka dapat paniwalaan. Tama po ba 'yon? Tama. Okay. Tanong. Doon sa Gawa 4:13, dapat bang paniwalaan yung mga alagad? Yes or no? Yes. Okay. Yun bang mga alagad nag-aral ng theology? Yes or no? Binalik mo lang sa akin yung tanong. So, hindi sila nakapag-aral. So, ibig sabihin, kahit hindi nakapag-aral ng theology, dapat palang paniwalaan. Tama, mali. Siyempre, dahil sila yung mga alagad ng Diyos sa mga unang panahon, unang siglo. Ulitin ko tanong ha. So, ibig sabihin, kahit hindi nakapag-aral ng theology, dapat silang paniwalaan. Tama o mali? Tama. Dahil wala namang eskwela noong unang panahon. Ayo. Okay. Next question. Oh. Sabi mo walang eskwela noong unang panahon. Kung walang eskwela noong unang panahon, papaano naging doktor ang mga
ang mga saserdote kung walang eskwela nung unang panahon? Paano sila naging doktor? Next question. Next question. Okay. Kung walang eskwelahan nung unang panahon, si Apostol Pablo ba nakapag-aral? Yes or no? No. Okay, hindi siya nakapag-aral. Si Dr. Lucas, kung walang eskwelahan nung araw, paano siya naging Dr. Lucas? Next question. Okay, next question. Okay. So, may nabasa ka ba? Ito, tanong ko. Kasi hindi mo nasagot kanina, no? Doon sa assignment. Pagkatapos ba ng gawa, Gis, may sulat, meron pa bang karumal-dumal? Yes or no? Yes. Okay. Ibig sabihin, hindi lahat ng karumal-dumal nilinis. Tama? Yes. Ano yung karumal-dumal na hindi nilinis? So, sasagutin ko. Dahil nagsasabi, wait lang. Dahil nagsasabi ng katotohanan ng Biblia na may karumal-dumal talagang nilinis, pero hindi lahat. Ngayon, ano ito? According sa mga food and drug experts, nakarumal-dumal pa rin ang ipis, langaw, baklong, butiki, leon, at napakarami Okay. pang... Yung mga binabanggit mo na karumal-dumal, nilinis na ba yan? Yes or no? No! Dahil sila ngay marumi. Unang-una, ang ipis ay napakarumi. Yak! Di ba? Yeah, natawa ako dun sa yak. Next question. Doon sa topic natin, ang karumal-dumal nilinis na, pwede nang kainin. Bakit hindi mo nga tinuturing na malinis na, pwede nang kainin yung mga binabanggit mong yaks? Kaya kainin ko ng ipis. Bro, Camacho, kakainin mo kaya? Talaga hinihikain talaga ako sa'yo. Okay. So, ibig sabihin, itong mga karumal-dumal na ito, hindi pa sila pwedeng kainin. Tama, mali. Hindi sila pwedeng kainin. Hindi ba dapat pwede na silang kainin kasi nilinis na sila? Hindi nga sila nilinis. Hindi lahat nilinis. Hindi lahat ng karumal-dumal 7 minutes nilinis. time. Ikaw talaga, Camacho, ha? Okay, so Napakapilyo mo. okay, so diyan natatapos ang second cross, mga kapatid. Shoutout muna tayo. Meron na tayo halos 50 live viewers. Shoutout kay Doke Servidad. Wala ka, sinabihan mo supot Amerikano. Shoutout din kay Dong GL Arcela. Ikaw, theology ka ba? Anong bro, wag ka muna mag-react, bro, ha? Pwede mo naman sagutin sa ano mo. Ikaw, theology ka ba? Anong ibig sabihin ng theology? Shoutout din kay Sai Panes. Naku naman, pastor, nang born again, matulog ka na lang. Shoutout din kay Alosis Buntuyan. Magtanong lang ako, hindi nyo ba muna sinulit ang mga debatista bago sila sumalang sa debate? At shoutout din kay Eliseo Israel. Tanong ko sa katungkalin ni Bro Camacho, ang tinig ba na dumating kay Pedro, literal ba o pangitain? Yeah. Shoutout din kay Jay Bacolod. Bianes, wala pong bigat ng katotohanan ang nagbubuhat ng bangko at self-proclaimed prophet. Shoutout din kay Kenneth Cañete. Next answer din. Boss Kila, shoutout sa'yo, Luuya Ani.
At shoutout din kay Albert Hinkel. Ahaha daw. Penge nga ng tubo. Shoutout din kay Imelda Alfonso. Paano ba yan? Next question. Sagot ng mas may alam daw. Kaysa kay Bro Camacho. At sabi ni Kenneth Cañete, Yaks. Ayan, ito na yung Yaks natin. Shoutout din kay Bukari Kalipa. Latif, ang Diyos ba ay pwede mag-touch move matapos iutos bawiin niya? At Gerald Cognahan, shoutout bro. Ayan. Melga Quezon Alcalde. Ito lang kadebate sa SDA na umamin na hindi lahat nilinis ang karumadumal. Nakakatawa naman yan. So, June Sarmento, hindi naman hayop yung ipis. Ano ba naman yung kadebate ni Mr. Camacho? At shoutout din kay Denmar Santiago. Pa-shoutout, watching po. Ayan, shoutout kay Denmar. At John Diaz, pointless si Camacho. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa ating rebuttal din. Bro Camacho, pointless ka. Okay na. Okay. So, rebuttal, Bro Camacho. Time start now, bro. 10 minutes. Okay. Alam niyo mga kaibigan, si kapatid na Amis, hindi ko tinatanaw na ano yan eh. Ano yan, anti-stress ko yan eh. Hindi ko talaga kaano yan eh. At saka, yung sinasabi ni kapatid na Amas, na sinabihan ko siya nagsisinungaling, wala akong sinasabing ganon. Kasi nga, ang turing ko kay kapatid na Amis, hindi naman ito kalaban. Kaya nga binabible study ko ito eh. So, hindi ko siya sabihan nagsisinungaling si kapatid na Amis. Yan. Kaya lang mga kaibigan, mga kapatid, kapansin-pansin, totoo yun, pareho kaming nasa Christian tawag dito, denomination o Christian world. Kaya lang, magkaiba kami ng pananaw. Ano ang pinagkaiba namin? Tignan nyo yung talatang ito na aking bubuksan. Sa 16:18 ng Roma, sapagkat ang mga gayon, hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita, o sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam ng mga talumpati, dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sa mundong ito, talagang may mga nagpapakilala rin Christian. Ang kaibahan lang namin, ako, tunay na Christian. Ang kausap naman natin, kasi hindi pa na mabitawan yung maling aral, Christian. Ay, mas inuuna, yung kalamang sikmura, kahit karumal-dumal, kakainin. Gayong hindi naman ipinakakain ng Diyos. Apostol Pablo nga, Pedro nga, hindi kumain eh. Pagkatapos ang kapatid naman nating ito kumakain. Christian ang tawag doon. Tiyan ba? Yan. Ang sinusunod yung kanyang tiyan, hindi ang talagang ating Panginoong Jesucristo. Okay. Isa pa sa malungkot nating narinig. Kung daw hindi naman tayo nakapag-aral ng theology. At wala naman tayong hinahawakang church. Hindi na tayo dapat paniwalaan. Ngayon, pinuntahan natin doon sa hindi nakapag-aral. Ang ating Panginoon Jesucristo, hindi rin nakapag-aral sa Juan 7:15, pero pinaniniwalaan kahit hindi nakasampa ng theology. Di ba? Basta nagsasabi ka ng totoo, ang batayan kasi dito, turo Ang turo ang magpapasya kung ikaw sa Diyos o hindi sa Diyos. Yung mga apostol, nakasampa ba ng theology? Hindi rin Gawa 4:13, hindi rin sila nakapag-aral ng theology. Pero, pwede pala silang paniwalaan ayon sa affirmative side. Kaya dito, yung ibinato nila sa atin, bumira ang tawag dyan, bumabalik din sa affirmative. Tandaan nyo mga kaibigan, hindi requirements para maunawaan natin ang Biblia. Hindi requirements para maituro natin ang Biblia. Dapat graduate ka ng theology. Hindi mga kapatid. Dapat nakapag-aral ka ng theology. Hindi Ang totoo niya mga kapatid, hindi ko lang ipagmamalaki. Nakatungtong din tayo ng theology.
diyan sa Adventist University of the Philippines, sa AUP. Kaya lang, hindi natin pinagmamalaki yun. Kasi, tayo isang maliit na lingkod lang kay Kristo. Lahat ng ating nalalaman, utang natin sa ating Panginoong Diyos. Ang kailangan natin hindi ipagmalaki ito, kundi ipagpatotoo sa lahat ng tao ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Yan ang kaibahan ho natin sa ibang pananampalataya. Kaya ngayon tinuturo ko tunay na katotohanan. Hindi ho talaga dapat kainin ang karumal-dumal, mga kapatid. Kailanman hindi yan ho nilinis. Ngayon, yung isa pang bagay na binabanggit sa Galatia 2:12, hindi ho kumain. Yung mga apostol na karumal-dumal, hindi ho. Ang sistema ho, kung nagbabasa ho ng historical background of the Jews and the Gentiles, ang atin pong affirmative side, nakikita niya doon sa mga aklat na yan, kapag ka ang isang hintil nag-imbita ng isang Hudyo, sa panahon po kasi ng first century, napakahalaga ang iniimbita kapag ikay naimbitahan, napakahalaga mong tao para sa kanila. Ang ihahain sa iyo, hindi yung pagkaing hindi mo gusto, kundi yung pagkaing naaangkop doon sa iimbitahan. Yan ho ang sistema ng first century kapag sila nag-iimbita sa kanilang hapunan o salo-salo. Kalimitan po pag-iimbita dyan hapunan, mga kapatid. Yan. Kaya nakatitiyak tayo kapag may inimbitang Hudyo, hindi sila hinahainan ng karumal-dumal. Ang ihahain sa kanila ng mga iti, angkop na kanilang makakain. Sapagkat isang paglapastangan po sa mga Hudyo yan, kapag iimbitahan sila, ipapakain mo sa kanila, hindi nila kinakain. Yan ho ang dapat maunawaan ng affirmative side. Kaya wala hong tibay yung Galatia 2:12 doon sa kanyang pagtindig. Ngayon, isa pa, nasukol natin siya doon, doon sa kahit hindi ka nakapag-aral, hindi ka dapat naniwalaan, sa Galatia 2:12, nasukol natin siya doon, Ngayon, dito pa sa tinatanong natin, mayroon bang karumal-dumal pagkatapos isulat ang gawa? Meron pa daw. Ipis, marami siyang binanggit dadagdagan ko pa, garapata, kuto, tapos meron pa umaapila, gusto na siyang tulungan ng yung affirmative gusto nang tulungan ng audience hindi naman daw hayop yun Ano ka ba, kapatid? Kasama yun sa nagsisigapang sa lupa. Yung binabanggit ni Amis. Tama naman si Amis ayan nga lalapag ko ng bahagya. Yan yan. This container with four-footed animals, creature that crows, birds, pigs, bats, lizard, snakes, frog, toads, yan, and vulture, napakarami pang iba. Kaya lang, ang napansin ko, pinipilit ko lang na dapat kainin Kaya lang, yung negative, yung affirmative side, nagtitindig talaga. Hindi talaga pwedeng kainin. Inabutan lang time Ididiin ko sana, dapat kainin na sila Kaya lang dinidiin din niya Hindi sila dapat kainin, ano ka ba, kamacho? So lumalabas, talagang hindi po yung mga karumal-dumal nilinis. Nananatili silang karumal-dumal. Isa pa, doon sa isang talata ng Apokalipsis, tingnan ninyo bagamat ang nabanggit na doon sa gawa 10:12, mga ibon. Pero pagkatapos na maisulat dyan, sorry, hinihika ko kay kapatid Amis. Kasi yung aklat ng gawa na isulat dyan sa pagitan ng 60 to 65 AD. Pagkatapos na maisulat po yan, isinulat naman ni Apostol Juan yung Apokalipsis. Diba? Isinulat yan, datings to, kung aking sasapantahanin, nasa 90 AD. Diba? So malayo na ang agwat mula doon sa 60 to 65 AD. So ito 90 AD na Pero sabi ni Apostol Juan sa 18:2, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, ang dakilang Babylonia,
at naging tahanan ng mga demonyo, kulungan ng bawat espiritu karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. Yun yung karumal-dumal at kasuklam-suklam. Pagdating sa Greek syntax po niyan, parehong tumutukoy sa mga ibon. So, ibig sabihin, kahit na sa isipan ng affirmative side, nilinis na ang karumal-dumal ng mga ibon doon sa Acts 10, no, during sa pagitan ng 60 to 65 AD. Prior than that, bago isulat ang Acts chapter 10, ibig sabihin nilinis na. Kung totoong nilinis na, bakit may karumal-dumal pang mga ibon noong 90 pasulong AD? Di ba? Oh. So dapat maging question ito sa inyo. Hindi talaga nilinis yung mga karumal-dumal, mga kapatid. May tanging pinaglalaanan ng mensahe ng Gawa 10. Ang totoo, ang mensahe po niya ng Gawa 10 mula sa talatang 11 hanggang talatang 16, evangelism po yan, mga kapatid eh. Walang kinalaman yan sa pagkain o pagsubo ng karne ng karumal-dumal ng anumang hayop, ibon, o anuman na gumagapa. Ang katunayan nga dyan, yung isdang walang kaliskis, walang palikpik, hindi nilinis eh. Diba? Dagdag pa ng affirmative side, yun daw mga pinagbabanggit niyang mga pangalan ng mga nagsisigapang hindi pa daw malinis hanggang ngayon, karumal-dumal pa eh. Di kumakampi na sa atin ng negative side. Ang affirmative side. Ay, time na, salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa ating affirmative second cross. Pastor Darwin, 7 minutes bro. Your time start now. Doon sa sinabi mo na bakit may karumal-dumal pa ng mga ibon noong AD, ano ba yon? Basta doon sa binanggit mong AD, kung 90 man yon o etc. So doon sa binanggit mong yon, bakit may mga marumi pa ring ibon that time? Kasi hindi lahat. Sorry, kala ko sasagot na ako. Sorry, go ahead. Tanong. Proceed. Sige. Yung ibon, kung may marumi pa ring ibon that time, kung talagang totoo ang research mo, bakit ang mga eagle, bakit ang mga iba't ibang klaseng ibon tulad ng kalapati ay kinakain? Dahil yung sa lumang tipan, karumal-dumal ang mga kalapati. Unang-una yung puting kalapati dahil nagsisimbolo yun sa Holy Spirit. Siya ay banal. Hindi pwedeng kainin ng banal. So, bakit ngayon ang puting kalapati at napakarami pang mga ibon ay pwedeng kainin? Sasagot na po. Okay. Sasagot na. Okay. Sapagkat sa Kapitulo 11 ng Levitico, hindi ho kasama, Kapitulo 11, talatang 13, patuloy po hanggang talatang 21. 19. Hindi kasama ang kalapati doon sa karumal-dumal. Yung manok, hindi rin siya kasama. Ang kasama lang po na hindi dapat kainin, yun po, limbas, uwak, abestrus, chotacabras, kuwago. Kahit anong uri ng kuwago pa yan, buitre, pelikano, sigwena. Yung tagak, hindi rin eh. Kabag-kabag o yung malaking paniki, hindi rin. Abubilya, hindi rin pwede. Ayun. Kaya yun ang dahilan po kung bakit kinakain ng manok ang kalapati kahit anong kulay pa yan, kasi hindi siya kasama sa karumal-dumal. Nabanggit mo rin ba doon ang pabo? Hindi rin po nabanggit, kaya pwede siyang kainin eh. Yung pabo, malinis yun eh. Kaya pwede siyang kainin, hindi siya kasama sa karumal-dumal. At ang katotohanan niyan, kayo na ang nagbanggit ng may mga karumal-dumal hanggang ngayon. Kaya hindi po lahat ng karumal-dumal nilinis na at pwede nang kainin ngayon.
Kaya hindi po ninyo naitayo yung inyo pong pagiging affirmatibo. Kundi next question. Naitayo ko ang aking pagiging affirmatibo. Ngayon, eto ang aking tanong. Sabi mo, hindi ko naitayo ang aking pagiging affirmatibo. Well, wala naman sa napag-usapan nating title na ang lahat ng karumal-dumal ay malinis na at pwede nang kainin. Ang nakalagay lang doon, ang karumal-dumal ay malinis na at pwede nang kainin. Napatunayan ko pa rin na ang karumal-dumal. Tanong po. Eto na nga, napatunayan ko pa rin ang karumal-dumal na malinis na at pwede nang kainin ngayon. Yung ibang karumal-dumal, hindi lahat. So, ibig sabihin ba nito, naitayo ko ang aking affirmatibo? Yes or no? No, hindi po. Kasi ang paksa, ang karumal-dumal, meron po yung definite article na ang. Kapag ginagamitan po ng definitong artikulo o article, tumutukoy po yan sa lahat. Actually, pati nga dapat karumal-dumal na espiritu dapat pinalabas nyo na malinis na Kasi ang gamit niyan ang karumal-dumal. Any kind na karumal-dumal ay pwede na dapat kainin ngayon. Yung dapat ang itatayo nyo, pati mga karumal-dumal na espiritu. Dapat pwede na silang kainin. Hindi lang yung mga karumal-dumal na karne. Kasi may definite article po yan. Siguro aralin po ninyo yung gramatikang Pilipino para humusto yung inyo pong pagtitindig bilang affirmatibo. Kaya hindi po kayo nakapalayo sa debate natin ito. Next question. Kumakain ka ba ng espiritu? Hindi, kasi hindi ko kinakain yung espiritu, lalo na, walang laman at buto yun Lalo na karumal-dumal na espiritu, kasi naniniwala ko hindi nilinis yung mga karumal-dumal di ba? Yung baboy hindi ako makain yung pangkarumal-dumal na espiritu. Wala pong mangyari sa aming mga Adventist yun. Next. So bakit hindi ginawang pagkain ng espiritu? Gaya ng iyong sinabi kanina na dapat binanggit ko rin na pwede nang kainin ang karumal-dumal na espiritu. Kasi doon po sa pagkakagamit ninyo ng definite article na ang. Pag sinabi kasing ang karumal-dumal ay malinis na, tumutukoy sa lahat ng uri ng karumal-dumal. Hindi naman ang paksa ang ibang karumal-dumal. Kaya yung ang tumutukoy yun sa general, sa lahat, pati karumal-dumal na espiritu, pati gawaing karumal-dumal ay nilinis na. Doon po yan tutukoy. Kaya lang hindi na kita pinuntusan doon. Doon na lang tayo doon na lang ako nagsadya sa mga binabanggit mo ninyong karumal-dumal na kinakain po ninyo. At saka take note yung pagkain, yung karumal-dumal, hindi siya kinikilalang pagkain. Ang karumal-dumal ay karumal-dumal, ang pagkain ay iba sa karumal-dumal. Yan dapat po ninyong maunawaan sa gabing ito. Kaya hinihikayat ko kayo, kapatid na Bamis iwanan na ninyo yan, kasi pag di ninyo iniwanan yan, masusunog lang kayo sa apoy ng impyerno, katulad ng ating napag-aralan ng nakaraan. So ito ang aking next question. Ang impyerno, kasali ba ang impyerno sa ating usapin ngayon? Yes or no? Ay, opo, madadamay po impyerno. Kasi doon sa Isaiah 66:15 patuloy, yung kumakain ng baboy mapupunta sa impyerno. Yung impyerno tinutukoy ko doon, yung naglalagablab na apoy at asopre, na siyang kalalagyan ng mga taong ayaw paawat sa kabila ng pangangaral namin na wag kakain, ay kakain pa rin. Okay, salamat. So dyan natatapos ang ating second stage. Shoutout muna sa ating nasa live. Anthony Aspe, may nakasulat ba sa Bagong Tipan na bawal pa rin kainin ang baboy? Halimbawa sa dugo, sa OT, bawal kainin ang dugo, at sa ganoong paraan pagdating sa NT bawal pa rin. Shoutout kay Pastor Cesar Baladad. Tama si Brad Camacho, hindi sukatan ang pinag-aralan, ang sukatan ang pinag-aralan. Ito ay tinawag ng Panginoon, hinirang ko ang tinuring ng mangmang upang hiyain ang marurunong. Shoutout din kay Jezreel Casnilio, si propeta pala kalaban ni Bro Camacho. Shoutout din kay Gerald Cognahan. Puro guni-guni at
pamanlin lang sinasabi ni Bro Camacho. Paisa, tanong ko Camacho, sabi ni Kristo sa 1 Timoteo 4:3-5, aral ng demonyo ang nababawal kumain ng lamang kate. Ang lamang kate. General term yon sa kasama dyan baboy kapag di ka kumain. Ay nasa demonyo ang SDA. Bakit niya sinabi sa 4:5 imbis kainin may pasalamat at lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti? Ito din kay John Diaz, tanong sa afirmatibo, Indiano ka ba? Kasi ang argumento mo, mekos. Hirag-comment yun ah. Shoutout kay yung naka-Arabic lakas tama tong si Darren. Okay, shoutout din kay RV Presedo, nakakaantok na laban. At Melga Zunaiga Alcalde, sana maunawaan ng ka-debate ni Bro Camacho ang marumi at malinis. Okay, at okay, yun mga kapatid, at dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Fernando Camacho. 5 minutes bro, your time start now. Okay, so sa pagkakataon pong ito mga kapatid at mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang ating paglalahad ng katotohanan. At yung pong mga nasa comment section na tila baga ng gigigil, chill lang po kayo dyan. Pag gusto nyo akong makausap, pwede naman kayong makapag-schedule. Dyan kay Karasya. Pasabi lang po kayo at titignan natin kung ano yung ating mapapagkasunduan. So, sa akin pong paglalahad mga kapatid, ay gusto ko muling buhayin sa inyo itong talatang ito na akin pong ginamit doon sa nakaraan naming debate. Ito rin ay isang pagbubukas isipan. Bagamat ito ay nakatala sa lumang tipan, ang Isaya 66, 15 hanggang 18, hindi ibig sabihin na pang lumang tipan lang ito. Kundi ito ay tumutukol din sa hinaharap o sa mas hinaharapan natin. Pansinin po ninyo ang pagkakabanggit sa atin. Isaiah 66, unahin ko na sa talatang 15. Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang gaway na may ningas ng apoy. So mapapansin ho ninyo, tumutukoy ito sa panahon ng pagpuksa. Hindi pa ito nangyari sa lumang tipan. Mangyayari ito sa hinaharap natin. Babala ito ng isang subok na propeta. Hindi ng propetahan lamang na nagpapakilala ngayon, kundi tunay na propeta ito si Propeta Isaias. Na darating ang panahon, ang Panginoon ay babalik sa atin. Darating na may apoy. Tuloy, 16. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi o makikipaglaban ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. Kasama rito mga kaibigan, yung lahat ng mga tao na pagkatapos mong maaralan na huwag kakain ng dumal, kumakain pa rin, kasama sila riyan. At ang mapapatay ng Panginoon, magiging marami. Kasi ang dami kumakain ng dumal eh. Tuloy. Silang nagpapakabanal. Mga reliyoso rin eh. Kita po niyo may mga iglesia ang hinahawakan eh. Silang nagpapakabanal, nagpapakalinis, nagsisiparo sa mga lamanan, nagtatago pa nga eh. Sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ito mga sikretong kumakain pa ito ng laman ng baboy ha? Pati ng mga kasuklam-suklam. Kaya yung mga nagsasabi riyan eh, kinakain daw nila yung baboy eh, kinakatay muna nila. O kinakain nila karne, kasama kayo rito. Pati mga kumakain din ng kasuklam-suklam, mga kauri ng makarumal-dumal. Yan. Darating sila sa magkakasama. Kung papaano ngayon eh, pasugba-sugba kayo ng baboy, paihaw-ihaw. Pagdating ng araw, kayo rin iihawin eh. Diba? Ayaw ninyo ng tamang aral, mananatili kayo sa mali ninyong aral, panay kayo kain ng dumal.
Ay darating ang panahon di nyo na masisisi mga Adventista. Pinangaralan na kayo ng tapat na pangangaral, ayaw nyo makinig. Ano ho? Yan. Kaya, damayo kayo rito. Lahat ng nagreliyon na ayaw talagang tumanggap ng tamang aral, masusunod po kayo. 18. Sapagkat kilala ko ang kanilang magawa, ang kanilang pag-iisip, ang panahon dumarating na aking pipisanin ng lahat ng bansa. Ang mga may iba't ibang wika, sila magsisiparoon at makakita ng aking kaluwalhatian. Kailan mangyayari po yan? Sa takdang panahon. Sino yung masusunog? Yung mga nagsisikain ng laman ng baboy. Pinatunayan na rin sa atin, hindi lang laman ng baboy, pati laman ng mga kasukulam-sukulam, pati ng daga. Kasama sila dyan. Pinatutunayan na rin sa atin ng negative side na marami pa talagang may mga karumal-dumal pa hanggang sa panahon ngayon Siya na nagpatotoo pinipilit ko na nga, malinis na Pero tinitindigan talaga niya, karumal-dumal pa rin Kaya mga kapatid, manatili po tayo sa katotohanan, huwag po kayong kakain ng karumal-dumal. Kasi pagdating ng takdang panahon, susunugin po kayo. Bagamat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, huwag ninyong kaliligtaan. Siya rin ay hukom, mga kaibigan. Hindi tinotolerate ng Panginoon ang maling gawain. Hindi natin tagapagligtas ang pagkain ng karumal-dumal, Ang tagapagligtas natin si Kristo. At yung tagapagligtas natin si Kristo, nagbababala sa atin, huwag tayong kakain ng karumal-dumal. Paano siya nagbababala? Sa pamamagitan ng kanyang mga pasalubong tipan hanggang sa bagong tipan. At darating si Kristo. Si Kristo yan yung babalik na may dalang apoy. Maraming salamat po. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Pastor Darwin ng KOJ, your time start now. First of all, hindi po KOJ, KOC. KOC pala. Sige ba? Babalik rin ako talatang aking nabanggit. Ito po ang sabi sa Mateo 15:11. Ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Alin po ang kasalanan? Yun bang pumapasok sa bibig? Hindi po, mga kapatid. Gaya ng sinabi ni Camacho, na kasalanan ang pagkain ng baboy at ng mga hayop na karumal-dumal ay mali na kanyang sinabi na tayo'y mapupunta sa impyerno at tayo'y ihawin doon pagdating ng takdang panahon. Ang pagkain po ba ng baboy ay siyang makakapagpasunog sa atin sa impyerno? Hayaan po, eto ang pagkain ba ng karumal-dumal ang siyang paraan, isa sa paraan na uhukumin tayo ng Diyos at tayo'y igagatang at ihawin saan? Sa impyerno. Hayaan po natin ang Biblia ang sumagot diyan. Kung batas pa nga ba ukol sa karumal-dumal at pagsunod sa mga ugaliin na tulad ng ginagawa ng mga Hudyo, isa ang pagkain ng karumal-dumal doon na kanilang ginagawa at pangingilin ng Sabat tulad ng SDA. Hayaan po natin ang Biblia ang magsalita. Bubuksan ko po ang aklat. Ayan po, bubuksan po natin ang banal na kasulatan ng ating ipamuka sa ating katunggali, negative side. Brother Camacho, na hindi tayo masusunog sa dagat-dagatang apoy pagdating
ng araw ng paghukom. At kapag tayo'y kumain ng karumal-dumal na nilinis na ng Panginoon, tayo ba'y maliligtas? Opo! At tayo'y pupunta sa paraiso na ipinangako ng Diyos sa bayang banal. Dahil ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na. Humandang salubungin siya. Ikaw ako, tayong lahat makakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Basahin po natin ang Acts 4, verse 12. Si Jesus lang ang may kapangyarihang magligtas. Wala nang ibang pangalan sa mundong ito na binigay ng Diyos ang pwedeng magligtas sa atin. Wala nang ibang pangalan o bagay na ibinigay ang Diyos na makakapagligtas sa atin. Kasama ba ang pagsunod dito ang mga batas para sa mga Hudyo? Hindi po. Sapagkat para makamtan ang buhay ng walang hanggan, sabi nga po sa aklat ng 1, Jesus answered them and replied to them, unless one man is born again, he cannot enter or see the kingdom of God. Kailangan mong ma-born again. Hindi po yung born again na relihiyon or sekta. Yung born again na personal relationship mo sa Panginoong Kristo, pag tinanggap mo siya bilang personal Lord and Savior. Hindi mo kailangan sumunod sa ganito. Ay, hindi ako kakain ng baboy, nagkakasala ako. Hindi ako kakain ng isdang may kaliskis, nagkakasala ako. Hindi po ganun sa bagong tipan. Diba? Ang sinasabi para tayo'y maligtas. Sumampalataya ka lamang. Tanggapin ng Panginoong Kristo bilang inyong tagapagligtas. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay, so that dyan natatapos ang debate natin between KOC and SDA, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto mo silang bigyan ng time magpasalamat sa ating halos 50 live viewers, mga kapatid. At dun sa makakapanood pa nito sa ating mga record, no? Nahin natin si Bro Pastor. Salamat, Pastor. Pinasasalamatan ko ang lahat ng mga born-again Christians para sa paniniwala sa unity. Sabi nga sa Ephesians 4, hindi ba? Till we all come in unity, and He gave some apostles, and some pastors and evangelists, and some saints, for the perfecting of the saints, till we all come in unity. Pasasalamat ko dahil nagkakaisa tayo sa tamang paniniwala, dahil tayo ang tunay at dinalagang relihiyon ng Panginoong Kristo. Dahil tayo'y nasa tama at tayo'y may tamang pagkakaisa. Pinasasalamatan ko rin ang aking kaibigan na si Pastor Dave Villaruel, Seventh-day Adventist Church. Hasta la vista, Viva Adventista del Septimo Dia sa'yo, kapatid na Pastor Dave Villaruel. Salamat at tinulungan mo ko na pabagsakin si Camacho. So, eto, maraming salamat po sa gabing ito sa lahat ng mga Kristiyano at pinasasalamatan ko rin ang Panginoong Diyos sa gabing ito dahil lumabas ang katotohanan na sinasaad sa Biblia na ang mga born-again Christians ang tama at hindi tama ang paniniwala at maling sekta ang Seventh-day Adventist. Okay, so dako din tayo kay Camacho, bro. Salamat, bro. Okay, maraming salamat. Unang-una, siyempre, sa Panginoon na siya patuloy gumagabay sa atin. Ganon din, siyempre, kay kapatid na Russia Vista sa patuloy na pagiging fair na pagmamoderate dito sa kanyang platform, sa Russia TV, ang number 1 debating platform ngayon, no? Sa buong Pilipinas. At sa lahat po ng audience, Adventist man at hindi Adventist, maraming salamat po. At ganun din,
sa atin po mga Adventist. Kay Pastor Dave, shout out po sa inyo. At meron po ako YouTube channel mga kapatid, subaybayan po ninyo. Marami po kayong mapapanood po dyan. Type nyo lamang po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang napakaraming mga program po natin. At syempre, huwag nyo kakaligtaan ang Russia TV na patuloy nating tangkilikin. Okay? Sa gabi ito, matapos yung mapakinggan ang mga katotohanan sa pagitan ng tunay na Kristiyano at ng mga Kristiyan, ng tunay na born again at ng burn again. Iniiwan ko kayo sa palad ng ating Panginoong Diyos. Hasta la vista! Viva el Señor! Viva Adventista del Septimo Dia! Chukbok! Hamnida! Nispa sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng sponsor dito sa ating platform mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na ito. Nandito si Pastor Darwin at saka si Brother Fernando Camacho. At pag-uusapan natin yung inyong mga hamon kung pwede. At pwede akong gamitin ninyo na mediator sa nalalapit yung debate. At please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV at yung ating TikTok mga kapatid Russia TV. Konting-konti na lang makakapag-live din tayo dyan. Sana follow ba yan sa TikTok yan. So maraming salamat at yun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.